Mga kababayan, kailangan natin mag-usap. Malaki ang mangyayari sa presyo ng gasolina at diesel this week, and you deserve to know the full picture. Ano ang nangyayari, ano ang ginagawa ng gobyerno, at ano ang pwedeng ninyong gawin. So, ano ba talaga ang nangyayari? Day 10 na ng gyera sa Middle East. The US and Israel are striking Iran. Iran is striking back. Iran Supreme Leader ay patay na. At ang mga counter-strikes tumatama sa Saudi Arabia, UAE, Bahrain, Qatar, mga bansang tinitirhan ng 2.4 million nating mga kababayan. Oil prices, before this conflict, nasa $70 per barrel. Kanina, umabot ng halos $120. In the Strait of Hormuz, kung saan dumadaan ang 16% ng oil supply ng buong mundo, ang nasa gitna ng lahat ng ito. I attended the joint hearing today on Committees on Energy and Trade. Kasama ang DOE, DFA, DTI, DepDev, ERC, DMW, DA, DOTR, LTFRB at ang oil industry natin. Lahat ng key agencies nasa iisang room. Sinagot ang mga tanong namin. So let me walk you through what we learned. Unang-una, fuel. This week pa lang, diesel could go up by 17 pesos to 27 pesos per liter. Ang gasoline, 7 pesos to 13 pesos. Kerosene, di ginagamit ng maraming pamilya para magluto ay up to 38 pesos per liter. At kung lumala pa ang conflict, diesel could hit 97 pesos per liter. Halos doble ng presyo ngayon. Pero importante ito. May 50 days tayong fuel supply. 33 na nasa bansa, 17 na nasa daan na parating na. Hindi tayo maubusan bukas. Ang problema ngayon ay presyo. Kaya please, huwag tayong mag-panic buy. Kapag nag-panic buy, mas lumalala ang sitwasyon. Pangalawa, inflation. Before this crisis, 3.6% ang projection for 2026. Ngayon, pwede umabot ng 4.5%. Ang worst case, 7.5%. Anong ibig sabihin niyan sa araw-araw? Mas mahal ang bigas, mas mahal ang pamasahe, mas mahal ang lahat. Si Secretary Balisacan mismo ang nagsabi sa komite, 0.3 percentage points lang ng lost growth, katumbas na ng 85 billion pesos sa ating ekonomiya. At pangatlo, at ito talaga ang nag-alala sa akin, ang mga OFW natin. 2.4 million Filipinos ang nasa Middle East ngayon. Mahigit 550,000 ang nasa mga bansang direktang apektado ng gyera. At ang mga lumalabas na balita, may mga migrant workers na from Asia na kasama sa mga civilian casualties sa Gulf. May magandang balita. Sinabi ng DFA kanina na ongoing na ang repatriation efforts. Mga kababayan natin from Tehran, nailabas na by land through Turkey. Yung mga stranded sa Israel, na-evacuate through Egypt and Jordan. Lahat ng embassies natin sa region, 24/7 ang alert level, working with DMW and OWA. Pero kung lumala pa ito, kung magkaroon ng total deployment ban o kung ma-deploy ban ang Middle East, remittances could fall by 65%, mahigit 227 billion pesos. At alam natin kung ano yon para sa mga pamilya sa Negros sa buong bansa. Yung pinapadala ng tatay o nanay nila every month, yon ang tuition, yon ang renta, yon ang gamot. So ano ang ginagawa natin? Sa Kongreso, mabilis ang kilos. Kanina lang, inaprubahan ng House Ways and Means Committee ang bill na mag-authorize kay President BBM na i-suspend o reduce ang excise tax on fuel. 15 bills ang pinagsama, including yung House Bill 8292 na in-file ng ating Speaker at ng ating Majority Leader. Papunta na ito sa plenaryo at inasikaso namin na ipasa bago mag-break ang Congress next week. May 6-month cap, may reporting requirement sa Congress, at may accountability. Sa hearing namin, pressure namin ang bawat ahensya, DOE on supply, DFA and DMW on repatriation, DA on food prices, DOTR and LTFRB on transport. Lahat sinagot ang mga tanong namin. Sa executive side naman, fuel subsidies for jeepney drivers, farmers at fisherfolk, inihahanda na. Staggered ang price hikes para hindi isang bagsak. Nag-enforce na rin ang DOE laban sa hoarding. Kung may mga gasolinahan o bulk traders na nagtatago ng supply o nagtataas ng sobra, may aksyon na. At para sa mga OFW natin,
Ang DTI through SB Corp may 2 billion pesos na OFW Negosyo Fund. Collateral-free loans up to 3 million pesos para sa mga kababayan natin at kanilang pamilya na kailangan umuwi at magsimula ng sariling kabuhayan. Pero gusto kong maging tapat sa inyo. Pag sinuspend ang excise tax, bababa ang presyo. Pero mawawalan din tayo ng 43 to 106 billion pesos sa revenue. Pera yan para sa mga eskwelahan, ospital, kalsada. Hindi simple ang desisyong ito, pero kailangan natin gawin ang tama. Ngayon, ito ang kailangan namin sa inyo. Kung may pamilya kayo na OFW sa Middle East, Saudi, UAE, Bahrain, Qatar, tawagan ninyo sila. Ngayon, alamin kung safe sila. Ang DFA at DMW gumagalaw na para ilabas ang mga kababayan natin sa pinaka-affected na areas. Kung kailangan ninyo ng tulong, i-contact ang pinakamalapit na embassy. Prepare ninyo ang budget ng pamilya. Tataas ang presyo ng fuel, pagkain, kuryente, pamasahe sa mga susunod na linggo. Better na ready tayo. Huwag mag-panic buy ng fuel. May 50 days tayong supply. Presyo ang problema, hindi supply. Kapag nag-hoard, mas lalong tumataas. At kung kayo o ang pamilya ninyo, lalo na sa Negros, sa 3rd District, ay OFW na kailangan umuwi at magsimula ng negosyo, mag-reach out sa ating office. Iko-connecta namin kayo sa DTI at SB Corp programs na available. Mga kababayan, lalampasan natin ito. Pero mas malalampasan natin ito kung hindi tayo nagpapanik, kung malinaw ang ating pag-iisip, at kung magkakaisa tayo. Sama-sama tayo.